How's it going mga kamatis, mga kaibigan, and welcome back to another content in relation po dito kay Sara Duterte, kung saan po siya daw ang designated survivor. Well, tama naman yun in the sense of succession, kasi sa constitution natin, kapag na-GG yung presidente or nategi siya, ang papalit po ay yung vice presidente. Yun yung line of succession. Now, meron kasing palabas sa Netflix called yun nga, yung designated survivor. Ayan, kung saan nategi lahat tapos sa gobyerno. Tapos yung bida rito ang naging presidente. Ang sinasabi ko lang, malapit na kasi mag-SONA mga kamatis, mga kaibigan. And hindi magandang pangitain or magandang sabihin yon, okay? May papanoorin tayong video in relation doon dito, parang report about doon sa sinabi niya. Pero can you just imagine ganito? Mag-outing lahat ng kapamilya mo. Okay? Kasama si mama, kasama si papa, kasama si daddy. Tapos ikaw, may iwan ka sa bahay. Tinanong ka, bakit ka bakit ka maiiwan dito sa bahay? Ang sagot mo, kapag kasi na-aksidente kayo, may nangyaring hindi maganda, ako yung susunod, ako yung tagapagmana. Parang ganun yung sinabi niya, ako yung tagapagmana eh. So, kailangan kong maiwan dito just in case. Ay, my God. Kaya pati tawag dito, kaya pati itong Job Street Philippines na yun. Alam nyo, nung naghahanap ako ng trabaho nung araw, Job Street talaga yung pinupuntahan ko. Shout out sa Job Street. Anyway, panoorin na natin to. Will not attend to SONA. May alam bang hindi magandang mangyayari sa araw ng SONA si Vice President agree ako dun sa nagsasalita, dun sa nagre-report nito. Sara Duterte. Kasi it's low-key veiled threats or low-key pananakot or veiled threats ang tawag dyan. Anyway, tuloy natin. May alam bang hindi magandang mangyayari sa araw ng SONA si Vice President Sara Duterte? Sinabi ni, di ba? It's just ridiculous to say that. Biruin mo, sa SONA kasi lahat ng mga players sa gobyerno or yung mga taong importante sa gobyerno, which is every official na mataas ay nandun. Magtitipon-tipon sila doon. Tapos ang sasabihin mo, sabi ko nga sa inyo, imagine niyo mag-outing, tapos sasabihin nung isang parte ng pamilya niya, ay hindi ako sasama, ako yung tagapagmane po. Gising na po mga kamatis, mga kaibigan. Kung ang Job Street dinidis ka, ibang level na talaga yan. Tuloy natin. BP Sara na hindi siya dadalo sa SONA ng Pangulong Marcos sa July 22. Uy, birthday ko pala nun Happy birthday sa akin, advance. Tuloy natin. Itinanghal niya ang sarili bilang designated survivor ng gobyerno. I am appointing myself as the designated. Alam ko sa constitution natin, meron naman talagang designated survivor. Kapag na-GG yung presidente, tama naman yun in the sense. Pero hindi mo sasabihin yun kung may delikadesa ka. Kasi delikadesa issue to eh. Just like before, wala talaga eh. Pero yung mo sasabihin mo, ako yung tagapagmana kaya hindi ako sasama. Ay, nakyu. Tuloy. Ang designated survivor ay isang mataas na opisyal sa Amerika na hindi dumadalo sa State o the Union Address o SONA sa Pilipinas ng Pangulo ng Amerika. Yun, di ba? Medyo mali lang yung pagkakasabi niya, pero ang line of succession kasi yan, di ba? Kung kunyari nategi si Presi, ang susunod na yung Vice. Kunyari kung may nangyari kay doon sa susunod na official, yung susunod, yun lang naman yung ibig sabihin nun. But to say that in a very important event, mga kamatis, mga kaibigan, I think it's unfair. It's unfair to the president, it's unfair to the Filipino people na ganun yung outlook ng iyong vice president. Unless, of course, I don't know, meron ba siyang ibig sabihin doon bukod pa? Kasi in my opinion, nung pinakikinggan ko to, parang low-key pananakot siya. I mean, the Dutertes are already in there. Kumbaga, papansinin nyo, yung mga rally nila, di ba? Simulan natin doon sa mga rally. Sa mga rally nila, ang daming sinasabing hindi ka aya-aya nung mga kapamilya niya. Nandun yung halos minumura si Marcos, sinasabihan na
na hindi ka aya-aya, tapos sinasabi pa na na ang daming pananakot ng mga Duterte noon. Ngayon eto na si Sara, sumasali na siya, kaso of course tempered yung language niya in the sense na hindi direct tulad nung nung mga kanyang mga kapamilya. Pero pag inanalyze mong mabuti, kung discerning individual ka, meron kang konting critical thinking, na may konting common sense, you would understand na yung sinasabi ni Sara Duterte ay low-key pananakot or low-key walang delikadesa, di ba? Mag-outing kayo, sabihin mo sa nanay at tatay mo, tagapagmana mi dito lang niya. Ano nangyari sa Pilipinas? And gusto nyo, sila uli yung manalo sa 2025. Iba naman. Tuloy. Shout out sa mga opisyalis natin. Ang papalit agad kapag ang Pangulo ayun, pagka yun nga, pag hindi may nangyaring hindi maganda sa Pangulo o naimabado dahil sa pangyayari tulad ng yun. So ano yung mga yun nga yung mga hindi ka aya-aya. Imagine niyo na lang. Gusto kong ma-monetize, hindi ko pwedeng sabihin dito. Diba? So, that's yan, veiled threats ang tawag dyan. Ayan, bigyan natin ng magandang definition. Ayan, a veiled threat, ako pala yan. Ayan, yun. A threat isn't directly implied, but is implied using disguised language or euphemism, diba? Maano yan, tinetemper niya kasi yung salita niya, not to be insightful of alam nyo na, pagka tinreten nyo yung ating gobyerno, there's inciting violence over our government is not good. Kaya nga ako, nagtataka ako Nakatagal naman kasi ng ICC. Alam niyo yung matandang Duterte, si Digongski, pagpahingahin nyo na, tigilan nyo na sa pagiging propaganda machine, kasi yun na yung nangyayari ngayon Biruin mo, di na makalakad yung tao, gagawin nyo pang propaganda machine, top na. Diba? Kayo naman ang magkalat. Patuloy na natin. May alam kaya si VP na hindi alam ng Pangulo at sambayanang Pilipino na mangyayari sa July 22, 2024? Oo nga, yan yung nakakalungkot dito Kasi parang nagkaanuhan na, nagkalabasan na ng tawag dito. Nagkalabasan na ng totoong kulay since malapit na midterm election. Ngayon, kung ikaw pa rin ay isa sa mga supporter ni Sara Duterte, medyo lagyan mo naman ng konting utak dun sa mga sinasabi niya. Kasi, look man, okay lang naman na i-criticize niya yung Pangulo over mga ginagawa. Yung, kunyari, yung policy sa China, yan, isa yan. O yung sa West Philippine Sea, yan. Magandang talking points yan. Pero yung ganito naman, bigyan nyo naman, maawa naman kayo sa bansa natin. Yung mga ganyan kasi, ayos yan sa aming mga vloggers. Kasi kaming mga vloggers, madaling content yan. Masarap mag-research dyan. Masarap i-relate yan dito sa palabas na to. 'Di ba? Itong designated survivor na yan, na isang palabas sa Netflix, 'di ba? So, alam mo 'yon, pero hindi siya okay na gawin mong sabihin mo 'yan at a time na magsasama-sama lahat ng mataas ng opisyal ng bansa sa iisang building at a specific day of the SONA, 'di ba? Ano 'yon? Napaka unfair noon para doon sa mga nakaupong tao. Kasi you can try to impeach naman through the Constitution, 'di ba? Kunyari, makumbinsin mo yung mga kongresista. Pero again, kasi, kailangan nyo rin kasing tanggapin na a breath of fresh air yung ating administrasyon ngayon. It's not perfect, by far. It's not perfect, pero it's handling a lot of issues na hinayaan ng dating administration. Halimbawa, yung nangyayari sa West Philippine Sea. I think ito yung defining moment ng ating presidente, itong current administration na to. Itong how he handles the China issue. Now,
ang siguro, ang pinaka-criticism lang dito is yung economy natin. Now, the economy kasi is a long-term yan. Long-term yan na kailangan may gawin sila. 'Di ba? Actually, eto kasi napanood ko sino ba to? May isa akong rally, tas meron doon isang abogado na sinasabi wala daw mga investment. Actually, meron siyang current lang to, papakita ko sa inyo. Asa na ba yun? Hanapin ko lang. And we will end here. Para naman on a positive note na tayo umano. Ito. Meron naman nagagawa mga kamatis, mga kaibigan. Wag lang tayong makinig dun sa mga tao na pilit na, ayan, ito. Nagbukas sila ng bagong, isang steel plant manufacturing corp. Sige, share ko to. Kasi, wala, tinutulugan nyo yung mga achievement pero gising na gising kayo sa mga kalokohan na ganito. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin. Gege mga lods.